Hello guys, so ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano laruin ang Lorcana. So makikita nyo sa gilid ko ang lore tracker na kasama sa may starter deck. Pero pwede nyo naman siya laruin nang wala to dahil ang goal lang naman is makapunta kayo from 0 to 20 lore. So kapag na-reach nyo yung 20 lore, kayo yung panalo. I-track nyo na lang manually, bilangin nyo na lang. So punta muna tayo sa basics. So sa game na to, may dalawang state ang cards. So, merong active and exerted. So, dahil nga One Piece channel naman tayo, so alam nyo naman na yung active. Tapos yung exerted, yun yung version nila ng rested. So, kapag exerted yung card, vulnerable siya ma-atake or nagamit na siya. Okay? So, each time na may action na gagawin yung card nyo, i-exert nyo siya or tulad ng sa One Piece, i-rest nyo siya. So, ayun, yun yung dalawang states ng card. Tapos, punta tayo sa, mabilis lang. Punta tayo dun sa may, kung paano mag-start ng game. So, di ba, magsha-shuffle kayo ng deck. Tapos, ika-cut nyo yung sa kalaban nyo. So, sige, cut natin itong deck na to. Kuwari na shuffle na, tapos kinot. Okay? So, ang gagawin natin is, draw tayo ng 7 cards. So, ayan. 3, 4, 5, 6, 7. So ito, 7 cards. So kung wari, di naman to masyado na na shuffle. Pero kung wari, ito yung 7 cards natin. 3, 7, 9. So ito, from these 7 cards, kung wari, meron kayong dito. Kung wari, ayaw nyo nitong Megara kasi dalawa na, 'di ba? Kung wari, ayaw nyo nito, gusto nyo iba-iba yung nasa kamay nyo. Sige, pwede nyo, kuwari, ganito yung mulligan nila. So, from your 7 card hand, yung nyo, yung ayaw nyong gusto nyo palitan na card, ibabalik nyo siya sa deck. Tapos, isa-shuffle nyo uli. So, kuwari, balik natin dito. So, shuffle natin. Ayan, kinat ko na lang para mabilis. Saka wala kasing sleeves to. So, ayan. Ayan na, na-shuffle na natin. So, kung ilan yung cards na binalik nyo, so ito 6, dahil isa lang binalik natin, draw ulit tayo ng isa. So yun yung mulligan mo. So ayan, mulligan, which is yung second chance mo para makakuha ng cards na gusto mo. Sa worst case scenario, pwede mo ibalik yung 7 tapos shuffle mo tapos kuha ka ulit ng 7. Pero ayun, maganda dito, pwede ka pumili ng ayaw mo, pwede ka pumili ng gusto mo i-keep. So ayan, meron na tayong 7 cards. So, punta na tayo sa start ng game. So ito yung hand mo, 7 cards. Tapos, pipili lang kung sino first and second. Coin toss. Kapag first ka, wala kang draw. Hindi ka magda-draw. Pero pag second ka, may draw ka. Pero, ganun din, bawal din umattack sa first turn. So, sa third and fourth turn lang pwede umattack. And wala nga ditong kumpara sa One Piece, walang leader cards. Itong lore lang talaga yung itatrack mo. So ito yung technically life mo. Pero siya, pataas. So pataasan mabuo yung life. Siguro ganun na lang isipin nyo. Pero ayun. Tapos pare, tayo? First turn sige, mag second turn tayo. Kuwari nagpass na yung kalaban. So dahil second turn ka, magdodraw ka ng isa. Okay, so ngayon meron ka ng 8 cards, 2, 4, 6, 8. Okay? So, kung paano gumagana yung energy dito sa game is mag-a-add ka dito sa Inkwell. So, yan yung parang dyan yung energy yung sa dons mo. Nandyan yun, dyan mo ilalagay, 'di ba? Sa One Piece from 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, gano'n. Pero dito, pa isa-isa lang. And paano ka maglalagay ng energy dito or ng ink? May kita nyo dito sa taas ng cards. Ito yung cost nila, yung 4 cost, 5 cost, 2 cost, and magkakaiba yung nila, yung border. So ito, hindi siya makapal kumpara dito. Ibig sabihin, hindi siya pwede ink, yung mga flat lang. Yung itong makapal yung border, ibig sabihin pwede inkable siya, tawag dyan inkable. So pag gusto mo siya gawing ink, reveal nyo sa kalaban nyo, then put it face down ng naka-active. Ayan, so meron ka ng 1 ink. So for now, wala ka pang mape-play. Ito action to. Mamaya natin i-explain yung actions.
sa dulo. Pero ayan, wala, pass turn tayo. So, nag-pass yung kalaban, draw 1 tayo. Okay, so meron na tayong 2 cost na hindi action. So, kung gusto natin yung i-play, to kuha tayo, inkable to, reveal, lagay. Tapos, gusto natin to i-play, pay 2. So, exert mo yung dalawa mong ink, then put mo siya sa play. So, ayan, naka-active siya. Pero, bawal pa siya gumawa ng any action dahil kaka-play lang. Ayan, so, tapos na tayo, pass turn. So, tapos na uli yung kalaban, draw uli tayo. So, preferably, maglalagay ka lagi ng isang ink. So, magre-reset to. Maglalagay ka ng isang ink kada turn para hindi ka maiwanan. So, ito, 3 yung Pongo natin. So, ink natin yung isa. So, ngayon may 3 na tayo, di ba? So, hanap ka kung pwede mo ilapag si Jasper. So, exert mo tong 3, lapag mo si Jasper sa active. Okay. So, now, nandiyan na sila. Ayan. 2 yung characters natin. Itong si Jasper, nakaano siya, kakalapag lang niya, so bawal siya gumawa ng kahit anong action. Ito si Lefu, nalapag na natin siya last turn. So, makikita nyo dito, ito yung niya, teka lang, pag-refer ulit tayo dito. Nakalimutan ko yung tawag eh. Willpower, saka, saan yun? Willpower and willpower and strength. Inky, wala lang yung mga types. Willpower and strength, ito makikita nyo. So yung strength, yung circle, and then yung shield, yun yung willpower. Technically, strength is yung attack, tapos willpower is yung health. Lore value yung nasa yung lore symbol sa bottom right. Okay, so ayan, tingnan natin kung nasan yun kay Lefu. So cost, ink ability, kung may ink ba siya or not, strength, and then willpower, attack, health, strength, willpower, tapos lore. So ito, sabi ko, kapag may ginawa kayong card action, saka siya may exert or ma-rest. So, ang mangyayari is, kuwari, example natin, kuwari magkalaban to si Jasper, saka si Lefu. I-attack ko to naka-exert si Jasper. So, pwede siya ma-atake. Pwede kong i-attack si Jasper gamit si Lefu. Tapos, mababawasan siya. Magiging, na lang siya. 2 health na lang siya. Kasi kapag in-attack mo yung rested na character, matatamaan ka rin ng attack niya. Diba, 2 lang yung health ni Lefu. So, kapag in-attack mo siya, mamamatay makikio si Lefu. Tapos, si Jasper, mag-stay sa board kasi may 2 pa siyang life. Dahil 2 lang yung attack ni Lefu. Okay? So, ayun, yun yung gawin mo. Or, meron kang other option, kung wari ito, exerted to, pwede mo siyang wag pansinin. Tapos, pwede mo na lang i-exert si Lefu para magamit yung lore niya. Ang tawag doon is questing. So, kapag nag-quest ka, dadagdagan yung lore mo depending kung ilan yung nasa bottom right na part. Okay? So, kumari, ayan, imbes na i-attack si Lefu, si Jasper, magki-quest na lang si Lefu. So, add tayo ng isa. Ayan. So, now, 1 na tayo. And then, 19 na lang para manalo. Okay, gets ba yun? So, ayan. Si Lefu, pwede siyang umatake or not, pero sabihin natin na magki-quest tayo. So, from 0 to 1, o tayo. And kumari, di natin papansinin, di tayo a-attack. So, pass turn tayo. And mag-pass na uli, draw 1. Tapos, i-refresh nyo lahat, itayo nyo lahat. And si Stitch, ang tagal pa natin siya malalapag. So, 6 pa siya, saka na lang natin siya uli hanapin. Yan, so 4 na ngayon. Pwede mo na ilapag si Pongo. Ayan, ngayon may Pongo na, 3 na tayo. Yun, dito ulit tayo a-attack. Magki-quest ulit tayo. Quest, 1, 2. So, add tayong 2. 1, 2. Ayan, so 3 na tayo. 3 lore na tayo ngayon. So, basically yun lang yun. Ganun yung gameplay. So, pwede mong nag-draw tayo. So, pwede mong i-KO yung kalaban mo para mapigilan siya mag-quest, or pwede kang wag na lang mamansin tapos mag-quest ka ng mag-quest para ikaw yung mas mauna sa 20. Ayun. O kumari ito. Sakto, 5 na tayo. So, inkable, lagay natin. Kaya favorite ko si Mad Hatter kasi, ayun
tatlo yung lore na binibigay niya. Tapos, effect pa siya whenever his character is challenged or attack. Yung term nila sa attack is challenged. You may draw a card. So, 4 life pa siya. So, madalas, 2 beses to kailangan atakihin bago ma-remove sa board. So, makakadraw ka ng 2. And makaka-search ka. Kasi nga, mabubuhay pa to eh. So, ayan, plus 3 agad. So, pay 3 tayo para malaking threat siya. Kasi 3 lore dinadagdag niya. Kasi Pongo nga, 2 eh. Tapos, dahil nalapag na natin kanina si Pongo, quest, pwede natin siya i-quest dahil kanina pa siya nalapag. So, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ayun. So, exerted. So, vulnerable sila ma-atake. Pero, ayun, yun yung concept ng game. So, ayun lang, mabilis lang yun. Papakita ko na lang kung paano kapag nag-upload ako ng gameplay. Which is, kasama na rin ng video sa kung paano siya laruin online. Kasi, maganda yung app nila and masaya nga siya laruin. So, ayan, yun yung concept ng game and kasabay na rin ng video na yon yung gameplay, yung paano siya i-download sa phone pati sa PC nyo. So kung gusto nyo lang malaman kung paano laruin yung game, tapos na tayo sa part na yon. Itong next part tungkol naman siya sa keywords na nakalagay sa cards. So para mas magets nyo kung ano yung effects nila. So kung interested kayo, pwede nyo ito panoorin. So punta muna tayo sa una, which is si Maui. Kinuha ko siya kasi sample siya ng inkable card. So makikita nyo, meron siyang border. Makapal yung border niya. So pwede mo siya gawing energy or ink. So itong isa, si Mickey, manipis yung border niya, so hindi siya inkable. So the only way na matatanggal mo siya sa hand mo is to play him. Play mo. Okay? So yun, tapos na tayo. Okay, tayo sa next. Si Captain Hook, ba't ko siya kinuha? Kasi meron siyang keyword na challenger. So, ano yung challenger? While challenging, this character gets to strength or attack. So, kapag challenging, sinabi ko na kanina, ano yun yung term nila for attacking. So, kung wari, merong rested, wari, si Maui. Wari, rested si Maui, meron siyang 8 willpower or health. Kapag inatake siya ni Captain Hook, imbes na 1 willpower or 1 strength or attack lang yung magagawa niya, dahil meron siyang effect na challenger, magkakaroon siya ng plus 2 attack. So pag inattack ko si Maui, mamamatay to si Captain Hook kasi 8 yung attack ni Maui and 2 lang yung health ni Captain Hook. So mamamatay siya. Pero ang madideal niyang damage is 8 minus 3 kasi nga 1 plus 3 dito sa challenger effect niya. Okay? So, ayun. Yun yung challenger. Next naman is bodyguard. So, ito si Hercules. So, bodyguard, this character may play exerted. An opposing character who challenges one of your characters must choose one with bodyguard if able. So, medyo ginawa pa nilang complicated. Pero, ang sinasabi nito is kapag plinay mo raw siya, if you decide na ilagay siya sa board, pwede mo siyang i-play ng naka-exert. Ayan, pwedeng naka-active, pero para magamit mo yung bodyguard ability niya, kailangan naka-exert siya. So kapag exerted daw ang bodyguard card, ang mangyayari is kailangan muna atakihin ng opponent si Hercules bago ma-attack yung other cards mo na exerted. Kuwari, ito, magkasama sila. Dahil nilapag mo si Hercules nang naka-exert, ma-activate yung bodyguard ability niya. So, kailangan muna atakihin ng kalaban si Hercules bago niya ma-attack to si Captain Hook. Parang, ito yung parang must be blocked by Hercules muna. So, in-attack muna si Hercules. Tapos kung gusto niya tanggalin, kailangan niya uli umattack ng isa pa kay Captain Hook mismo para ma-remove siya sa board. So, yun yung bodyguard na keyword. Okay? So, next naman tayo. Peter Pan. May keyword siyang evasive. So, evasive, only characters with evasive can challenge this character. So, kumare, kapag mo si Peter Pan, kapag in-exert mo siya, nag-quest ka sa kanya, bawal siya atakihin ng other cards. Ito, si Hercules, wala naman siyang evasive. Si Captain Hook, walang evasive. Si Maui, walang evasive. Si Mickey, walang evasive. So, hindi nila to ma-attack.
So konti lang yung cards na may evasive, and evasive versus evasive lang yung pwedeng umatak sa isa't isa. So kung wala silang evasive, kung wala silang pang remove, laging magki-quest lang to, pwede mo pang attack, pero prefer di pang quest mo kasi libreng lore siya, di siya nare-remove unless may evasive din sila or may effect sila na pang remove para kay Peter Pan. So yun yun, cannot be challenged, cannot be attacked, pero pwede pa rin siya tamaan ng spells or pwede pa rin siya i-attack ng fellow evasive characters niya. So yung next card natin, to si Iago. Ang keyword na meron siya is yung sa reckless. Wala siyang reckless, pero ang ginagawa niya is nagbibigay siya ng reckless. So yung reckless, ang ibig sabihin nun is rush. And ang extra meaning niya pa is hindi makakapag-quest yung character na na lalagyan mo nun. So pampaano siya. So yung pampa-delay siya. Kuwari on play siya, pwede kang pumili ng ng character na pipigilan mo mag-quest. Kasi kapag reckless, ang magagawa lang ng character na yon is either umattack sa board, mag-challenge sa board, and yun lang. Bawal sila mag-quest. So pampatigil mag-quest to yung effect ni Iago. So and ayun yung effect ng reckless. Kailangan ang magagawa mo lang is attack, challenge a character on board, or wala, pass the turn. Yun lang yun. Bawal ka mag-quest kapag may reckless ka. Tapos next tayo, Aladdin. So ang effect niya is ward. Opponents can choose this character except to challenge. So kapag may ward ka, hindi ka pwede targetin ng mga effects. Kunwari, meron silang removal, deal 2 damage. Bawal mo atakihin si Aladdin gamit yung effect na yon kasi bawal nga siya piliin unless i-challenge mo siya. So pwede pa rin siyang atakihin ni Iago kasi china-challenge lang naman niya challenge, so -1 plus 3 life, 1 life, ganun. Pero kapag aatakihin mo siya ng spells, bawal kasi nga pinipili mo siya, you can choose other than to challenge. So ayun yun, parang siyang may spell shield kung naglalaro kayo ng Legends of Runeterra. Ayun. Tapos next tayo, Aurora. So si Aurora, pinili ko to kasi connected siya sa next na card, and malakas din kasi siya kasi 2 lore yung effect niya. So pag nag-rest ka, 2 lore agad yung magagawa mo. Pero ito yung combo niya, which is si Aurora na super rare. Ayan. So ayan siya, kasama siya dun sa starter deck. Ngayon, bakit sila connected? Kasi si Aurora na 5 cost, meron siyang ability na mag-shift. Ang shift, you may pay 3 ink to play this on top of one of your characters named Aurora. So imbis na magpe-pay ka ng 5, pwede ka na lang mag-pay ng 3 ink, and then ipapatong mo siya sa original Aurora mo. Then yun na yung bagong card. So parang mas pinapabilis niya yung pag-drop ng malaking characters. Ayan. So kumbaga nag-evolve siya. And may extra effect na siya, which is Protective Embrace. Your other characters gain ward. So if you remember yung ward, ito yung effect ni Aladdin. So magkasama si Aurora and si Maui. Asan si Maui? Labas nyo. Diba? Wala yun si Maui. Ayan, yan. Si Aurora and Maui magkasama sa board. Si Maui, bawal siya atakihin ng removal dahil nabibigyan siya ng ward ni Aurora. Bawal mo siya i-remove, kailangan mo lang siya atakihin. Paano mo i-remove yan? 8 power and 8 health yan, diba? Attack sa kanya, mamamatay din, and maraming kailangan umatak sa kanya bago siya mamatay. So preferably i-remove mo siya, pero napoprotect siya ni Aurora dahil dun sa ward. Bawal mo siya i-activate, bawal mo siya atakihin ng events, ng effects. So your other characters gain ward, pero ikaw mismo wala kang ward. So si Aurora, pwede mo siyang atakihin ng effect, i-remove mo muna si Aurora, tapos ngayon saka lang magiging vulnerable si Maui para matamaan ng removal na effects. Okay? Pero ayan, yun yung niya. So bale extra siya, parang nuisance siya. Parang bago mo atakihin yung niya,
kasama niya sa board, dapat siya muna yung matatanggal. So, yun yung effect ng ward. And yun yung effect ng shift. Ayan. Okay, so move tayo sa next. Ano to? Okay, si Simba. So, si Simba, sinama ko to kasi siya yung example ng character na pwede mag-challenge sa mga evasive. Pero feeling ko siya lang yata yung may card, may effect na ganitong pounce. So, di ba yung evasive kanina, sinasabi nun na only evasive cards si Peter Pan yan. Only evasive cards can challenge this character. Pero meron ding mga characters na hindi evasive pero may effect na pwedeng umatake sa evasive. Dahil ito nga sa effect ni Simba na pounce, during your turn this character gains evasive. And so ayun, kahit di siya evasive, pwede siya maging evasive dahil sa ability niya. So ngayon ma-remove niya sa board si Peter Pan. Ayan. So sample lang yun nun na may mga effects na ganun. Tapos konti na lang. Ayan. So ito nasa dulo na tayo, item. So ano yung item? Yung item pwede ilalagay mo siya kasabay ng mga ng mga nasa board mo. Pero hindi mo siya pwede i-remove or anything. Pwede mo actually kahit saan mo naman ilagay, kahit dito nga ewan ko. Kahit saan mo ilagay. Pero preferably dito sa harap. And wala namang limit yung board Kahit ilan yung ilapag mo sa board, okay lang. Kahit 2 item yan, tas 4 na characters, okay lang. So, on play, lalagay mo yung item sa board. Tapos ang effect niya, iba-iba yung effect ng items. Pero ito, ang effect niya, clang. Banish this item, which means remove mo siya sa board. Chosen character can't challenge during their next turn. So, ayun, pinipigilan niya umattack yung opponent by removing the card. So, ayun, yun yung effect ng item na to. Pero may ibang mga items na iba rin yung effect. Okay? So, yun yung items. Nilalagay siya sa harap and pwede kahit ilan ilapag mo. Tapos, pwede mo gamitin yung effect nila regardless kung gaano sila karami. Okay? So, next card, which is yung action. So, sa One Piece, parang event card siya. So, one-time use. After mo gamitin, mare-remove agad siya. So ito, tulad nung sabi sa inyo mga removal effects, pwede nyo maabot dito si Peter Pan na evasive, di ba? Kasi lang siya, 2 health lang siya. Ito deal 3 damage, di ba? So KO to dahil sa event na yan and sa action. Now, meron pa yung last natin is ito rin pala, action din pala to. Abot niya rin si Peter Pan, and sakto 2. Pero nandito pala yung isa. Sorry, ito yung isa. Ito naman, action and song. So ano yung difference ng action and song sa action lang? Yung song, pwede siyang i-play ng libre. Basta pumapasok siya dun sa may condition na nakalagay sa kanya. And a character with a cost of 5 or more can cast exert to sing this song for free. Okay? So, ito yung meaning to exert. So, kumari, ito. Pili tayo ng 5 cost or more. Matic. Sige, ito. Nakikita natin si Aurora agad Okay. Ayan, si Aurora. Kumari, nandyan sa board. Gusto mo to i-play. Pwede mo siya i-hardcast, which is magpipay ka ng 5 ink. Tapos, magagamit yung effect niya, which is deal 2 damage to each opposing character. So, lahat ng character na nasa board ng kalaban, minus 2 life, matidil ng 2 damage, okay? So, pwede mo i-hardcast, pay 5 ink, cast mo, remove. Or, pwede mo i-play ng libre by exerting your 5 cost or more na character. So, na-exert mo siya, i-play mo siya ng free, tapos may 5 ink ka pa na pwede mo gamitin in any way you like. Pwede ka mag-drop ng ibang character, pwede ka mag-play ng isa pang ganito para 4 damage yung kalaban, lahat ng kalaban, ayun. So, yun yung different ng song. Yung song, pwede i-play for free, may option na ganun. Basta mag-rest ka nang nakapasok dito sa condition niya. So, yun. So, yun yung, doon nag-end yung lahat ng keywords. Kung may nakalimutan ako, sabihin nyo sa akin sa comments. Pero, ayun, yun yung lahat ng keywords and ayun din kung paano laruin yung game. So, next video is gameplay, saka kung paano laruin online, which is pwede naman sa phone and sa desktop.
kahit sa Mac meron din. So, ayun lang guys, thank you sa panonood and see you sa next video.